Ikalawang mga hari kabanata 11. Inagaw ni Atalya ang trono. Nang malaman ni Atalya na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Yoas na anak ni Ahazias ay naitakas ng tiyan niyang si Jehosba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalya. Pagkatapos, dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Atalya ang naghahari sa lupain. Ngunit ng ika-7 taon ng pamumuno ni Atalya, ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinaponte sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin ninyo. Ang ikatlong bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isang ikatlong bahagi ay sa pintuang sur at ang isa pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang dalawang pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay patayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta." Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joyada. Isinama nila kay Joyada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joyada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joyada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis, at ipinahayag na hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalya ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galit at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalya, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ng paring si Joyada sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Joyada. Pagkatapos, pinanumpan ni Joyada si Haring Yoas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Pagkatapos, pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal. At si Joyada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay ng palasyo at sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo kasunod ang mga tao. Pumasok si Yoas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan, at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalya sa tirahan ng hari. Si Yoas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda.